Sa tahimik na silid ng palasyo, nakaupo ang prinsipe sa harap ng isang lumang kahon. Isa-isang bumagsak ang mga larawan mula sa kanyang kamay. Mga alaala ng isang pag-ibig na tumalikod sa kanya. Hanggang sa may isa siyang napulot. Isang litrato. Isang babae. Isang mukha na matagal niya nang hinahanap. Hindi pwedeng siya to. Pero sa bawat guhit ng mata, sa korba ng ngiti, ito ang kamukha ng kanyang nawawalang asawa. Tumayo siya, mahigpit na hawak ang litrato. Tumawag agad ng tauhan. Find this woman. Bring her here. Whatever it takes. Sa malayo, sa isang barong-barong sa Maynila, may isang simpleng dalagang walang kamalay-malay na sa susunod na linggo, magbabago na ang kanyang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang sikat ng araw na iyon, pero mas mainit ang tensyon sa loob ng maliit na opisina ng recruitment agency sa Maynila. Pawisan, siksikan at dikit-dikit ang mga katawan ng mga halos 50 kalalakihan at kababaihang umaasang maging bahagi ng susunod na batch ng mga papuntang Saudi Arabia. Lahat sila ay nagtitiis para lamang matupad ang pangarap nila para sa kani-kanilang mga pamilya. Sa gitna ng lahat ay naroon si Lordine Navarro o mas kilala sa mga kakilala niya bilang Dingding. Suot ang kanyang mumurahing blouse at faded na slacks. May hawak siyang folder na halos lukutin na sa sobrang kababasa at kababalik sa pila. Sa likod ng payak niyang itsura ay isang determinasyong hindi basta-bastang matitinag. Tao po! Sigaw ng isa sa mga bagong dating. Pilit nagsisiksik sa bukana ng pintuan ng agency. Papasukin niyo naman ho kami. Huwag kayong sumingit. Andito kami mula alas 7 ng umaga. Sigaw ng isa sa mga kalalakihan na may kalumaan na ang passport sa kamay. Nang biglang bumukas ang pinto ng opisina, lumitaw ang isang staff ng agency na may suot na ID at may papel na pinapaypayan ng sarili. Inaangat nito ang boses. Mababa, ngunit may bigat. Sa mga nandito ngayon, pasensya na, pero hindi na namin maa-accommodate ang lahat. Yung iba, balik na lang kayo next week. Nang dahil dito ay nagkagulo ang lahat. Ha? Bakit naman ganun? Singhal ng isang matandang babae na may anak rin nakapila. Kami po yung nauna, ilang araw na kami pabalik-balik dito. Reklamo ng isang lalaki sa likuran. Ano na naman yan? Sinasadya niyo bang patagalin kami? Dagdag ng isa pa. Puno ng pag-aalinlangan. Maraming umaasa sa amin, may pamilya rin kami. Tinapik ng staff ang lamesa. Pasensya na, hindi po ganon. Mahirap na po kasing ayusin ang mga papeles ngayon. Strikto na ang mga bansang pinapadalhan. At kulang kami sa manpower dito. Kaya kung gusto nyong mapabilis, may tinawag tayong convenience fee. Kung willing kayo, mas madali namang maaayos ang release ng documents ninyo. Convenience fee? Bulong ng isa. Ibig sabihin palakasan to. Singit ng boses ni Dingding. Hindi na napigilang itaas ang kilay. Wala na po kaming perang pambayad. Kaya nga po kami umaasang makaalis eh. Lumingon sa kanya ang ilan. Tumango ang ibang naghihintay. Tila sang-ayon sa kanyang sinabi. Huwag naman po kayong ganyan. Karamihan po sa amin dito ngayon, wala nang pamasahe pa uwi. Wala na ring pangkain. Tapos gusto niyo pang magdagdag pa kami? Dagdag pa niya. Hawak pa rin ang lukot-lukot na folder. Napailing na lamang ang staff. Halatang sanay na sa eksenang ito. Kung ayaw niyo magbayad, nasa inyo naman po yun. Pero kung gusto niyo makaalis agad, pumila kayo sa ibang agency. Kami, tinutulungan pa rin kayo kahit papaano. Natahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. At sa loob ng isang iglap, bumagsak ang mga balikat ng karamihan. Tama naman kasi ang staff. Sila naman ang pinakamurang agency sa Maynila. Isa-isang nagsialisa ng mga tao. Tulalang hawak ang mga folder, mga pangarap, at kaunting pag-asa ngayon ay muling nabawasan. Tulad ni Dingding. Habang pauwi si Dingding, mabigat ang hakbang niya.
parang may buhawi sa dibdib. Halos hindi niya napansin ang trapiko, ang amoy ng tambutsyo at ang alinsangang lumulukob sa buong lungsod. Pagdating niya sa munting tahanan nila sa isang barong-barong, agad siyang sinalubo ng boses ng kanyang ina. "Oh, ano na Dingding? Nganga ka pa rin? Tenga ka pa rin dyan?" Bungat ng matandang babae, si Aling Nena, na tila ay hindi pa rin nawawalan ng tapang sa pananalita kahit maraming taon ng lugmok ang kanilang pamumuhay. "May problema ho sa agency, Nay." Mahinang sagot ni Dingding, pinipilit maging mahinahon. "Hindi raw po kami maa-accommodate ngayon. Bumalik na lang ho daw kami sa susunod." "Kaya nga matagal ko nang sinasabi sa'yo, mag-call center ka na lang gaya ng pinsan mong si Carla, naka-aircon pa." "Malaki akong sweldo sa abroad, Nay. Mas magiging okay tayo kung makakaalis ako." "Anong okay? Tagalinis ka na lang din naman doon, hindi ba?" Sambit pa ni Aling Nena, matalim ang tingin. Tahimik si Dingding. Lumuwang mapupungay niyang mata sa kirot ng salita. Tumitig sa sahig. "Nay, galit pa rin ho ba kayo sa akin?" Mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang ina. Bagkos ay napabuntong hininga ito. Pinunasan ng pawis sa batok bago nagsalita. "Ginagawa mo ba to para sa atin? O dahil gusto mong takasan yung ginawa mo noon?" Nag-init ang mga mata ni Dingding, pero hindi siya nagsalita. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng maliit na kama kung saan nakahiga ang bunsong kapatid niyang si Boyet. 16 na taong gulang na si Boyet, ngunit sa pisikal nitong anyo, parang mas bata. Bukod sa pagkakaroon ng Down syndrome, meron itong congenital heart defect. Naoperahan ito 4 na taon nang nakalilipas, pero ngayon, tila bumabalik ang mga sintomas ng kahinaan. "Boyet," mahinang bulong ni Dingding, pinapahid ang pawis sa noo ng kapatid. "Huwag kang mag-alala ha, gagawin ni ate ang lahat para sa'yo." "Love, ate," bulong ni Boyet, yakap ang kanyang leeg. Pumikit si Dingding, napahigpit ang yakap niya sa bata. Ramdam ang bigat ng responsibilidad at takot sa kinabukasan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Aling Nena dala ang kanyang lumang bag. "Saan kayo pupunta, Nay?" tanong ni Dingding. "Sa health center, maghihingi ako ng gamot para kay Boyet. Hindi natin pwedeng pabayaan yan." Tumango na lamang si Dingding, hindi na siya umimik. Pagkaalis ng ina, naupo siya sa gilid ng kama. Iniisa-isa ang mga gamit ni Boyet. Laruan, gamot, ilang reseta. At sa gitna ng lahat ng iyon, bigla niyang napansin ang isang lumang envelope. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang resibo ng bayad na natanggap niya mula sa surrogacy. Pamilyar ang mga perma, pamilyar ang pangalan ng nadalman. At sa likod ng dokumentong iyon ay isang maliit na pin ng damit ng batang ipinanganak niya na kinuha agad sa kanya pagkatapos. Hindi niya malang ito nakilala, hindi niya malang ito nayakap. Isang kontrata, isang kasunduan, isang anak na hindi niya kailanman nagawang mahalin sa piling. 4 na taon nang nakaraan, naglakas loob si Dingding na hanapin ng isang trabahong labag sa kalooban niya. Surrogacy. Isang Pinay raw na nakapangasawa ng mayamang dayuhan ang nangangailangan na magdadala ng anak nila. Hindi raw kayang magbuntis ang babae, pero may egg at sperm naman na ready. Ang gagawin lang naman ni Dingding ay magbuntis. Mag-ingat, siguraduhin okay ang pagbubuntis at iluwal ang bata. Hindi siya kailanman pinakilala sa tunay na mag-asawa. Lahat ng detalye ay dinala ng ahente. Hindi siya tinanong, hindi siya binigyan ng kopya ng medical records. Pagkapanganak, hindi man lang niya nasilayan ng matagal ng sanggol. May dumating na nurse, kinuha ang bata at iniwan siyang luhaan. Nung una, ayaw pa talaga ng nanay. Naalala niya. "Walang kasalanan ng bata, Ding," iyak ng kanyang ina. "Walang karapatan ng kahit sinong bayaran para ilayo ang isang ina sa anak niya. Iyan bang marangal na trabaho na sinasabi mo?" "Pero kailangan natin ng pera, Nay," sigaw niya noon. "Kung hindi, paano na si Boyet?" At dahil sa perang yon, nailigtas nga si Boyet.
Pero ngayon, unti-unti na ring nauubos ang naging pera. Nagamit sa operasyon, sa recovery, sa pagbili ng gamot, at pambayad ng patong-patong na utang. Ang natitira ay ginamit din pambayad sa agency. Wala na silang pera. At sila, kailangan nilang bumalik muli sa simula. Habang inaayos niya ang gamot ng kapatid, napapikit si Dingding. Marahan niyang kinausap ang sarili, na para bang pinapaniwala niya ang sarili na kaya pa rin niyang lumaban. Hindi pwedeng ganito na lang tayo habang buhay. Aniya, kailangan ko ulit sumugal. Kailangan ko ulit maniwala. Tumingin siya sa langit sa pamamagitan ng butas sa bubong nilang yari sa yero. Kung may makakarinig man sa akin ngayon, kunin niyo na lang po ako at dalhin kahit saan. Kahit saan, basta mabuhay lang si Boyet. Hindi niya alam na sa malayo, sa isang silid ng palasyo sa gitnang silangan, may isang prinsipeng Arabo ang kasalukuyang nakatitig sa isang larawan. Larawan ng isang babaeng kahawig ng asawa niyang tumakas na sa piling niya. At ang babae sa larawang ding iyon ay ang mismong mukha ni Dingding. Sa pinakamalalim na sulok ng palasyo sa Alcazar, isang silid ang matagal nang nakakandado. Isang silid na puno ng alaala, mga alikabok at mga bagay na piniling iwanan ng isang babaeng naglaho na lamang bigla. Dahan-dahang pinihit ni Prince Malik Al-Hazari ang pintuan ng silid. May bahagyang kalawang nasa bisagra kaya naman sumalubong ang mahinang kaluskos na tila gumising sa mga multo ng nakaraan. Ito ang dating study room ng kanyang asawa, ang lugar kung saan dati nagpipinta ito, sumusulat at nananahimik. Matagal na rin siyang hindi pumapasok dito. Simula nang iniwan siya ng asawa, pilit niyang tinanggal ang lahat ng alaala nito sa kanyang paligid. Ngunit ngayon, tila hinihila siya pabalik. Wala na siyang pagpipilian. Bata pa ang kanyang anak. 4 na taong gulang lamang si Amira. Isang musmos na babae na araw-araw ay nagtatanong kung kailan babalik ang kanyang ina. Sa kanilang relihiyon, sa kanilang tradisyon, ang pagkawala ng isang ina ay isang malaking iskandalo. At kung lumabas pa sa media ang katotohanan, iniwan siya ng kanyang asawa para sa ibang lalaki. Isang banyagang Breton pa, siguradong babagsak ang pangalan ng kanilang pamilya. Kaya naman ngayon, habang unti-unting binubuksan ni Malik ang mga kahong iniwan sa sulok ng silid, hindi siya naghahanap ng alaala kundi ng solusyon. Kailangan niyang humanap ng paraan upang maisalba ang kanyang reputasyon bilang prinsipe. At higit sa lahat, kailangan niyang makahanap ng isang ina para sa anak niyang si Amira. Isa-isang binuksan ni Malik ang kahon. May mga lumang sketchpad, mga libro, ilang sulat na hindi niya kayang basahin, hanggang sa isang kahong may label na photos. Marahan niya itong binuksan. Tumambad sa kanya ang mga lumang photo album at ilang envelope na may nakaipit na mga litrato. Dahan-dahan niyang binunot ang mga ito. Ang ilan ay mga larawan nila bilang mag-asawa sa mga biyahe, sa mga pagtitipon, sa mga okasyon, na ngayon ay tila bahagi na lamang ng isang buhay. Pumiglas ang damdamin sa kanyang dibdib. Hindi pa rin niya lubos matanggap na ganoon na lang, basta-basta siyang iniwan. Wala malang paalam, wala malang paliwanag. Sa huling impormasyong nakuha ng kanyang mga tauhan, sumama na ito sa isang British businessman na nakilala nito sa Dubai. Wala na. Tapos na. At ngayon, siya na lamang at ang kanyang anak. Isa-isang bumagsak ang mga larawan mula sa kanyang mga kamay. Mga alaala ng isang pag-ibig na tumalikod sa kanya. Habang nakayuho siya, may isang larawan na bumagsak sa paanan niya. Isang litrato, isang babae. Tumitig si Malik. Mistulang tumigil ang mundo sa isang iglap. Ang babae sa litrato ay hindi ang kanyang asawa. Pero sa unang tingin, halos wala silang pinagkaiba. Parehong hugis ang mukha, parehong tingin ng mga mata, parehong uri ng ngiti. Tila may tinatagong sakit sa kabila ng anyong masaya. Ngunit hindi ito ang babaeng iniwan siya. Hindi ito si Elena. Tiningnan niyang mabuti ang likod ng larawan. May nakasulat na pangalan sa ballpen.
Pilit isiniksik sa gilid. Lordi Navarro, Dingding, Philippines. Napakunot ang noo ni Malik. Sino siya? Hindi niya maalala kung kailan kinuhanan ng larawang iyon. Maaaring kasama ito ng mga photos na ipinadala ng agency noong naghahanap sila ng maid ilang taon nang nakalipas. O baka kasama ng mga kinuha ni Elena bago ito umalis. Ngunit hindi na mahalaga kung saan ito galing. Ang mahalaga ay kung ano ang maaari niyang gawin dito ngayon. Tumayo siya. Hawak pa rin ang larawan, tumawag sa kanyang personal aide. Find this woman. Aniya sa malalim na tinig. Bring her here, whatever it takes. Sa kabilang panig ng mundo naman, sa isang sulok ng Maynila, masalimuot pa rin ang araw ni Dingding. Kakatapos lang niyang pakainin si Boyet. Pinunasan ang bibig ng kapatid at muling inihiga sa kama. Mainit na naman ang katawan nito at kanina pa siyang kinakabahan. Wala na silang pambili ng gamot. Ang vitamins na binigay ng health center ay hindi sapat para sa kalagayan ni Boyet. Nagbuntong hininga si Dingding at naupo sa lamesang yari sa pinagtagping kahoy. May hawak siyang maliit na notebook. Binubuo niya ang budget para sa susunod na linggo. 2 araw na lang, wala na silang bigas. Wala na ring gamot si Boyet. Tumayo siya, kinuha ang lumang cellphone at sinubukan niyang i-check kung may text ba o tawag ang agency. Wala. Pati signal, mahina. Wala siyang ibang inaasahan kundi ang agency na yon. Kahit pa nawala na siya ng tiwala, kasi iyan lang ang may mababang placement fee. Napapikit siya. Tiningnan ng kisame ng barong-barong. Para siyang naiipit sa pagitan ng kahirapan at pag-asa. Ang buhay niya ay parang isang mahabang buntong hininga. Laging nag-aabang kung kailan siya makakahinga ng maluwag. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone. Isang private number. Hindi kilala, walang pangalan. Kinabahan siyang bigla, pero sinagot niya. Hello? Walang sumagot agad. Ilang segundong lumipas bago siya nakarinig ng malamig, ngunit kalmadong boses ng isang banyaga. Good afternoon. Am I speaking with Miss Lordi Navarro? Yes. Sino po sila? Tanong niya na nag-aalala. This is from the Royal Embassy of Alcazar. We have received a direct request for you from a royal client, a prince. Nabitawan ni Dingding ang ballpen sa gulat. Hindi siya agad nakapagsalita. We were told you were previously registered in a domestic worker agency. We have reviewed your profile. You are being offered a new opportunity. All expense covered, immediate deployment, and high compensation. Nagpatuloy pa ang boses sa kabilang linya. You will be required to work in the private household of the royal family. There is confidentiality clause. If you are interested, the orientation will be held in a week. Once you fly here, you will receive a formal invitation. Everything will be explained to you. Hindi makagalaw si Dingding. Hindi siya makahinga. Para bang biglang gumalaw ang mundo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hello? Are you still there? Ulit ng boses. Opo, I'm here. Sagot niya na halos pabulong. Good. Expect further instructions tomorrow. At pagkatapos noon, tuluyan ang naputol ang linya. Tumitig si Dingding sa cellphone. Para bang hindi niya pa rin maintindihan ang nangyari. Hindi niya alam kung ito ba isang biro, isang patibong, o isang milagro. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon, may isang pintuan na muling bumukas. Maagang gumising si Dingding kinabukasan, pero hindi siya mapakali. Parang buong gabi siyang hindi nakatulog. Sa loob ng ilang taon ng pagsusumikap, ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong uri ng pagkakataon. Isang tawag mula sa isang misteryosong employer na may koneksyon sa isang royal family sa gitnang silangan. Totoo ba to? O isa na namang panibagong bitag sa desperasyon? Habang inaalmusal nila ang tinapay na may mantikilya, nagbuntong hininga si Aling Nena. Hindi na nito kinailangan pang tanungin kung anong iniisip ni Dingding. Ramdam niya sa bawat sulyap ng anak ang pag-aalinlangan at kaba. Ano na naman yan?
Tanong ni Aling Nena habang pinupunas ang kamay sa laylayan ng duster. May opportunity po, Nay, sa Qatar. Private household, sabi nila. Taga-alaga raw ng bata. Maingat na paliwanag ni Dingding. Nilalapag ang isang sobre sa harap ng kanyang ina. Binuksan ito ni Aling Nena. Isa-isang nilabas ang mga dokumento. Kontrata na may selyo, airline ticket, work visa, permit, at kahit passport ay bagong-bago. Ang bilis naman. Parang hindi ako mapalagay. Bulong nito. Nay, okay po lahat. Hindi to katulad ng iba. Lahat ng bayarin, sila daw ang magsho-shoulder. Sila rin ang nagpabook ng ticket ko. Pati medical ko, sila rin ang nagpa-check up. Wala na po akong nilabas ni singkong duling. Anak, paano ka naman nakakasigurong totoo ito, ha? Baka sindikato na naman yan. Baka pagdating mo roon, ikulong ka. Pagtrabahuhin ka ng walang bayad o mas masahol pa. Nay, legit po ito. Mahina ngunit matatag ang sagot ni Dingding. Galing sa mismong embassy ang tumawag. May interpreter pa nga ako nakausap eh. May pangalan din ng employer. Lahat ng papeles dumaan sa legal na proseso. Mukhang totoo nga. Pero anak, trabaho lang ba talaga ang hanap nila? Napayuko si Dingding. Naiintindihan niya ang tanong ng kanyang ina. Ilang beses na kasing naloko ang mga kababayan nila ng mga agency na kalaunan ni ginagamit lang ang mga babae. At sa ganitong klaseng pagkakataon, hindi maiiwasang magduda. Napailing si Aling Nena. Sugal na naman yan, Ding. Wala kang kasiguraduhan doon. Nay, pero kung hindi ako susugal, saan naman tayo pupunta? Wala nang laman ng alkansya. Si Boyet kailangan na ulit ng gamot. Ikaw, kung hindi ka na makakuha sa health center, saan ka kukuha ng pang-maintenance mo? Nay, wala na tayong ibang aasahan kundi ako. Hindi ako pwedeng matakot. Tumahimik ang loob ng barong-barong. Tangi huni ng mga manok sa kapitbahay ang maririnig sa labas. Lumapit si Dingding sa kanyang ina. Hawak niya ang kamay nito. Nanginginig man sa kaba, pilit niyang pinatatatag ang sarili. Nay, gagawin ko po ito hindi para sa sarili ko. Gagawin ko po ito para sa inyo. Lalong-lalo na kay Boyet. Kung may ibang paraan lang po sana, yun ang pipiliin ko. Pero sa ngayon, ito lang ang meron. Gusto ko lang naman na maging okay ka, anak. Mahinang sabi pa ni Aling Nena. Tila nawalan na ng lakas sa pagtutol. Maging malakas ka, ha? Kasi kung ikaw ang mawawala, wala na kami aasahan. Pangako, Nay, aayusin ko po lahat. Magtatrabaho po ako ng maayos. Hindi po ako papayag na masayang ang pagkakataong ito. Para kay Boyet, para sa atin. Yumakap si Dingding sa kanyang ina. Matagal, tila ba lumambot ang kalooban ni Aling Nena sa kanya. Siksik ang bawat segundo ng katahimikan, ng hinanakit, ng pangamba, ng dasal na sana sa pag-alis niya may magandang mangyari. Makalipas ang ilang araw matapos ang mahabang paalam at magdamagang pag-aayos ng gamit, pinabaunan si Dingding ng mga dasal at yakap mula sa kanyang ina at kapatid. Isang maliit na bag lang dala ni Dingding, isang backpack na puno ng ilang peraso ng damit, ilang gamit at litrato ng kanyang pamilya. Puno rin siya ng mga pangarap na planong tuparin kung sakaling may sobra sa sweldo. Kahit maliit at simple, iyon lang ang kaya ng kanilang kakayanan. Boyet, magtatrabaho lang si ate ha, para may pambili tayo ng mga gamot mo at saka ng mga gusto mo. Pabulaw ni Dingding habang kinakalong ang kapatid na muli na namang nilalagnat. Love, ate. Mahinang tinig ni Boyet habang nakapikit. Love din kita. Babalik ako kaagad ha. Pangako, magpagaling ka ha. Kailangan ka ni ate na maging malakas. Pilit pinangiti ni Dingding ang sarili, pero sa loob-loob niya, parang durog na ang puso niya. Nay, ingat po kayo palagi. May iniwan po akong listahan ng schedule ng gamot ni Boyet. May gamot po sa ref. Tatagal din yan ng ilang linggo. May binigay din pong starter allowance ang agency. Inyo na po ito. Lumapit ang ina. Marahan siyang hinagod sa likod.
Mag-iingat ka anak ha. Huwag kang magpapaloko. Iwasan mo ang gulo. Kapag hindi na maganda ang trato sa'yo, huwag kang manahimik. Tumawag ka ha. Kahit text lang. Basta ipaalam mo kung nasaan ka. Tumango si Dingding habang lumuluha. Isang mahigpit na yakap. Isang matatag na paalam. Pagkatapos ng isang huling paalam, tumalikod na si Dingding at sumakay sa van na ihahatid sa kanya si airport. Sa likod ng salamin, unti-unting lumiit ang anyo ng kanyang tahanan, ng kanyang pamilya, at ng kanyang dating mundo. Sa loob ng sasakyan, pilit niyang pinatibay ang loob. Hawak ang kanyang ticket, passport, at dalang dasal. Ipinikit niya ang mga mata habang iniisip ang kinabukasan. Paglapag niya sa Qatar, agad siyang sinalubong ng isang lalaki na nakaitim na suit at may hawak na placard na may pangalan niya. May dala rin itong interpreter. Miss Lordy Navarro? Bati ng lalaki. Yes, I am. Sagot niya na may halong kaba at pagod mula sa mahabang biyahe. Welcome to Alcosir, Miss Navarro. This way please, your transport is waiting. Laking gulat niya nang makita ang sasakyang naghihintay sa kanya. Isang mamahaling itim na SUV na parang wala pang alikabok. May emblem ng Royal Seal sa harap. Pagkaupo niya sa loob, malamig agad ang aircon. May inabot pang malamig na tubig ang kasama niya. Sa buong bayahin niya, hindi siya makapagsalita. Hindi niya akalain na ito pala ang mundong papasukin niya. Hindi mansyon, hindi bahay ng expat, kundi isang palasyo. Pagdating niya sa harap ng compound, parang bumagal ang oras. Ang pintuan ay gawa sa bakal na may inukit na disenyo ng bulaklak at kalapati. Ang mga pader naman ay maputi, halatang nililinis kada araw. Sa labas pa lang, tanaw na ang dami ng hardinero at staff. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang babae. Welcome! Bati nito sa malumanay na Tagalog. Ako si Ate Minda. Ako ang head ng housekeeping dito. Pinay po kayo? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Dingding. Naku, buti naman po may Pinay. Oo, kaya huwag ka mag-alala. Dito, maraming katulad natin nagtatrabaho. Pero kakaibang magiging trabaho mo kaya sumama ka muna sa akin. Sumunod si Dingding. Habang napapatingin sa paligid, marble ang sahig, may chandelier na tila gawa sa mga kristal at bawat paso ng halaman ay talaga namang mas mahal pa sa buong barangay nila sa Tondo. Pagkarating sa isang malawak na opisina, pinaupo siya sa harap ng isang mahabang mesa. May 3 tao sa loob, pawang mga banyaga, nakaitim na suit, may mga hawak na tablet at dokumento. Tumayo si Ate Minda sa tabi niya. Miss Navarro, please. Simula ng isang lalaking Arabo. You were selected not for a regular maid position. We reviewed your past records, particularly your previous arrangement as a surrogate. Do you recall that? Yes, sagot ni Dingding at kinabahan siya. You were selected not for cleaning or serving. We are offering you a temporary assignment that will require more discretion. And of course, you will be compensated accordingly. Assignment? Ulit ni Dingding. What do you mean? You are to assume a role, a domestic one. In appearance only. You will act as the wife of the prince. In public only, not in private. Nanlaki ang mga mata ni Dingding sa kanyang narinig. Po? Wife? Ulit niya at parang hindi siya makapaniwala. Yes. There is a child involved, the princess. She is 4. Her mother is gone. It is a sensitive issue. We need to project family stability. And you were chosen due to your physical resemblance to the princess' former wife. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dingding. Ito na ba talaga ang trabahong tinanggap niya? Magkunwaring asawa ng prinsipe? Hindi siya makapaniwala. Parang pelikula. I don't know, sagot niya. Is this even allowed? I mean, this is a lie. This is not true. Yes, but a necessary one. Tugon naman ng isa.
You will not be forced into anything beyond what is agreed. You will be treated well, paid generously, and most importantly, the child will not be harmed. Tahimik si Dingding. Sa loob niya, gulo ang isip. Pero naisip niya si Boyet, ang kanyang ina, ang buhay na kailangan nilang ayusin. Kung ito ang paraan para makaahon, kaya ba niyang tanggapin? Hindi pa siya nakakasagot nang biglang bumukas ang pinto. Tumayo ang lahat ng staff. Napalingon si Dingding. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Nakaitim na kandura, ang kutis ay maputi ngunit sunog sa araw. Malalim ang mata, mabagsik ang presensya. May aura siyang hindi mo matitigan ng diretso pero hindi mo rin kayang hindi pansinin. Siya, si Prince Malik. Siya na ang prinsipe. At habang naglalakad ito papalapit, hindi makagalaw si Dingding. Para siyang napako sa kinatatayuan niya. Ang lalaking to. Siya ang dahilan kung bakit siya narito. At siya na ngayon ang babaeng magpapanggap na asawa nito simula ngayon. Maaga pa lamang ay gising na si Dingding. Hindi dahil sa alarm o sa tawag ng mga kasambahay, kundi dahil sa kaba sa kanyang dibdib na halos ayaw siyang hayaang huminga. Ito na ang araw, ang unang araw ng pagsisimula ng kanyang papel bilang asawa ng prinsipe at ina ng prinsesang si Amira. Kahapon lang ay hindi pa rin siya makapaniwala sa pinasok niya. Pero ngayong narito na siya, sa mismong silid ng bagong quarters niya sa loob ng palasyo, wala nang atrasan. Hindi siya magarbo kung manamit. Sa katunayan, ang isinuot niyang bestidang puti ay isa lamang sa mga pinahiram ng staff. Simple, ngunit elegante. Maayos ang kanyang buhok. Pinakulot ang bahagya ni Ate Minda sa siyang tumatayong gabay sa lahat ng ito. Relax lang, Ding, sabi ni Ate Minda habang inaayos ang laylayan ng kanyang suot. Hindi ka naman nila kakainin ng buhay. Hindi ko po alam kung ano pong una kong sasabihin sa bata. Sagot niya, nininervyos habang pinapahid ang pawis sa palad. Basta, smile ka lang. Bata lang yan. Mas mahisap kausap ang matanda. Biro pa ni Ate Minda bago siya pakawalan. Ilang sandali pa ay inalalayan siya ng isang staff patungo sa isang silid malapit sa pribadong hardin ng palasyo. May mga laruan sa gilid, carpeted ang sahig, at sa gitna ng silid ay may isang batang babae na nakaupo sa maliit na mesa. Gumuguhit ng kung ano-anong imahe sa papel gamit ang colored pencils. Maputi ito. Mahaba ang buhok. May suot na pink na damit na may lace. At makikita agad ng anak na dugong bugaw ito. Hindi man ito nagsasalita, halatang obserbante at malikot ang imahinasyon. Miss Dingding, this is Amira. Pakilala ng isa sa mga tagapag-alaga. Lumapit siya. Nilabanan ng kaba. Umupo siya sa tapat ng bata. Ngumiti. Hello there? Malumanay niyang bate. Tumingin ang bata at tila pinag-aralan muna siya mula ulo hanggang paa. May bahagyang kunot sa noon nito na para bang sinusukat kung karapat-dapat ba siyang kausapin. You are new? Sabi ni Amira sa payak, ngunit malinaw na Ingles. Yes, I am. Sagot naman ni Dingding. Pilit pinapanatiling kalmado ang boses. My name is Dingding. Dingding? Kunot na upa ng bata. That sounds funny. Napangiti si Dingding. It is a little funny, yes, but you can call me anything you want. The child blinked, then nodded slowly. I will call you Mama Ding. Napakurap si Dingding. Parang may dumaloy na kuryente sa kanyang likod. Mama? Hindi siya nakapagsalita agad. Hindi niya alam kung paano tutugon. Pero biglang umiti si Amira. Itinulak ang isa sa mga crayon sa kanya. Draw with me, Mama Ding. Hindi niya mapigilang mapangiti. Kinuha niya ang lapis at sinimula ng simpleng pagguhit habang si Amira ay nagsasalaysay ng kwento tungkol sa imahe ng papel. Lumipas ang ilang minuto na puno ng kulay at tawa ang silid. Tila napakagaan ang loob ng bata sa kanya.
Parang may biglang ugnayan. Isang ugnayan na hindi mo basta-bastang mabubuo sa unang pagkikita. Sa labas ng silid, nanunood si Ate Minda. Tahimik at nakangiti. Kinagabihan, habang nagpapahinga na si Dingding sa loob ng kanyang silid, pinuntahan siya ni Ate Minda upang i-review ang mga dapat niyang matutuhan para sa papel na gagampanan niya. Inabot nito ang isang folder ng litrato, mga kopya ng speech, mga protocol ng palasyo, at simpleng mga tanong na maaaring itanong sa kanya kapag nasa harap na ng ibang tao. Kapag nasa public event kayo ng prinsipe, hindi ka lang dapat mukhang asawa. Dapat marunong ka ring umakto bilang isa sa kanila. Paliwanag ni Ate Minda habang nakaupo sa tabi ng kama. Ganun ho ba? Ate Minda, ano ba talaga yung nangyari sa tunay na nanay ni Amira? Tanong ni Dingding. Hindi mapigilang itanong iyon habang iniisa-isa ang mga litrato. Saglit na natahimik si Ate Minda. Complicated sagot nito. Nag-alis ang lahat ng staff noon. Walang nakakaalam ng buong kwento. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ko nakita ang saya sa mga mata ng prinsipe kahit kailan. Magsasalita pa sana si Ate Minda pero bigla silang napatigil lang may kumalusko sa may pintuan. May umubo sa may likuran. Paglingon nila, nandoon si Prince Malik. Nakasuot ng simpleng long sleeve na puti at slacks. Walang traditional na suot. Mas casual ngayon ang dating pero hindi pa rin maikakaila ang presensya niya na malamig, matigas, ngunit hindi nakakatakot. You may leave us, Minda. Mahinahong sabi nito. Tumango naman si Ate Minda at iniwan silang dalawa. Pagkaalis ni Ate Minda, nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Si Dingding ay hindi makatingin ng diretsyo. Inayos siyang pagkakaupo, pinilit ang sariling magpakatatag. So, panimula ni Prince Malik habang nalingon siya. How was your first day? She forced a small smile. It was good, Your Highness. Amira is a very smart girl. I saw you in the camera. She looked happy. I hope I didn't overstep. No? You did well. Saglit na katahimikan. Better than expected. Thank you. Mahina niyang tugon. You will attend lunch with me tomorrow. As my wife, there will be family members, ministers. I will brief you at breakfast. She nodded. Yes, Your Highness. Tumingin si Malik sa kanya. Ang titig nitong masinsinan, tila ba sinusuri ang kaluluwa niya. You don't have to be afraid of me. I'm not afraid, sagot naman ni Dingding. Bagamat halata sa tinig niyang hindi iyon totoo. Tipid na ngumiti si Malik. Good, because if you're going to pretend to be my wife, you must look like you belong. Hindi siya makasagot. Tumango lang siya. Pilit pinapanatili ang maayos na postura. Tumayo na si Malik. Tumalikod papalabas ang silid. Ngunit bago pa ito tuluyang makalabas, lumingon ito saglit. By the way, you look beautiful tonight, Dingding. At saka ito tuluyang naglakad palabas. Naiwan si Dingding na nakaupo pa rin sa gilid ng kama, tila na freeze sa kinauupuan. Ang damdamin niya ay parang binuhusan ng kung anong init na hindi niya maipaliwanag. Hindi iyon basta kilig, hindi rin basta takot. Parang unti-unting may bumubuo sa pagitan nila. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na hindi niya inakala. Hindi siya artista, hindi siya prinsesa, pero sa mga mata ng prinsipe, sa ilang salitang yon, pakiramdam niya ay naging totoo ang papel na ginagampanan niya. At sa gabing yon, bago siya pumikit, muling naalala ni Dingding ang ngiti ni Amira at ang tingin ni Malik. Walang kasiguraduhan ng bukas pero isang bagay ang tiyak. Simula na ito ng isang kwentong hindi na maaaring talikuran. Ilang araw na ang lumipas simula nang tuluyang pumasok si Dingding sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang magiging bahagi siya. Isang mundo ng katahimikan sa labas, ngunit puno ng tensyon sa loob. Sa bawat paglakad niya sa malawak na pasilyo ng palasyo, ramdam niya ang bigat ng kanyang papel. Mula sa isang simpleng dalaga ng Maynila,
Ngayon ay nakasuot na siya ng mamahaling abaya. May mga kasamang nagbabantay at tinatawag ng mga ito bilang Her Highness. Ngayon ay ang araw ng kanyang unang public appearance bilang asawa ng prinsipe. Nakatakda silang dumalo sa isang lunch meeting kasama ang ilang miyembro ng Royal Council at ang pamilya. Isang semi-formal event, ngunit may kasamang media coverage. Hindi ito ordinaryong salo-salo. Isa itong eksena kung saan ang bawat titig, kilos at tingin ay may katumbas sa interpretasyon. Kahit anong tibay ng dibdib ni Dingding, hindi niya maitago ang lamig ng kanyang mga palad habang hinihintay sa loob ng dressing chamber ang hudyat na oras na upang bumaba. Habang inaayos ng stylist ang kanyang buhok, patingin-tingin siya sa salamin. Sinusubukang makilala pa rin ang sarili. Nako, kung makita ako ni Nainay na sa ayos kong to, bulong niya sa sarili. May ngiting pilit. Wala siyang suot na kolorete nung umalis siya sa Pilipinas. Pero ngayon, ang kanyang pisngi ay may natural na blush. Ang kanyang labi ay may mapusyaw na kulay rosas. At ang kanyang mata ay pinatingkad ng kaunting eyeshadow. Maayos ang suot niyang gown. Isang simpleng ivory-colored na damit na may gininto ang sinturon. Ang buong ayos niya ay hindi marangya, pero elegante. Ate Minda, mahina niyang tawag habang nilalagay ang hikaw. Sigurado ka bang kaya ko to? Ding, sagot ng matanda. Ang kailangan mo lang gawin ay ngumiti. Sumabay sa agos at tandaan mo kung sino ka. Hindi mo kailangang maging katulad ng dati niyang asawa. Ikaw lang ang kailangan ngayon. Pagdating nila sa receiving hall, nandoon na ang ibang bisita. Formal na nakaupo ang mga miyembro ng konseho, ang mga pinsan ng prinsipe at ilang kilalang personalidad sa kanilang bansa. Sa gitna ng mahabang mesa, naroon ang trono ng prinsipe. Sa kanan niya, isang upuan na noon ay palaging bakante. Ngayon, iyon na ang uupuan ni Dingding. Pumasok si Dingding kasabay si Prince Malik. Tahimik ngunit may presensya. Sa bawat takbang ng prinsipe ay sinusundan nito ng tingin. Si Dingding, bagamat kinakabahan, ay pilit na pinapanatili ang composure. Lumakad siyang may ngiti sa labi. Ang ulo ay bahagyang nakatungo at ang mga mata ay hindi lumilingon. You are doing well, bulong ng prinsipe habang sila'y naglalakad. Keep calm. Yes, Your Highness. Sagot niya na pabulong rin, kahit na ang dibdib niya ay tila may sariling ritmo ng nerbiyos. Umupo sila sa kani-kanilang upuan. Magsisimula na ang salo-salo habang nagsasalita ang prinsipe sa harap ng mga bisita tungkol sa mga proyektong pangkabuhayan at mga partnership. Si Dingding naman ay tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay tumatango, nagpapakilala sa mga nangungumustang panauhin at kumingiti. Hindi siya nagsasalita ng marami, ngunit iyon mismo ang naging lakas niya. Ang simpleng kilos, ang maalalahaning tingin kay Amira habang nasa kabilang dulo ng mesa, at ang hindi pilit na presensya niya ay tila sapat na upang mapansin ng mga tao na maayos at marangal ang prinsesa. At nang matapos ang tanghalian, habang unti-unting nagsiuwian ng mga bisita, dumaan sa tabi ni Dingding ang isang matandang royal advisor at marahang nagsabi sa prinsipe. She carries herself well. Very composed. Napatingin si Prince Malik sa dalaga. Hindi agad nagsalita. Ngunit may bahagyang pangiti sa sulok ng kanyang labi. Kinagabihan, hindi agad bumaba si Dingding para kumain. Nais niyang mauna si Amira. Gusto niya muna itong asikasuhin kahit pa may mga yaya naman na nakatalaga rito. Pagpasok niya sa silid ng bata, nakita niyang nakahiga na ito, ngunit hindi pa tulog. Hawak nito ang isang picture book. Hi, sweetie. Bati ni Dingding. Why are you still awake? Umangatang tingin ni Amira, tsaka ngumiti. I was waiting for you. You said you'd read me a story. Naglakad si Dingding sa kama at umupo sa tabi ng bata. I did. Didn't I? What do you want to read? This one. Sagot ni Amira habang iniaabot ang isang aklat.
But can you also teach me that language? What language? Tanong niya. The one that you speak with Minda? It sounds funny but nice. Napangiti si Dingding. Oh, Tagalog. Yeah, Tagalog. Ulit ni Amira. Pilit binubuo ang salita. Teach me. Nagsimula na siya. Tinuro niya ang mga mata ni Amira. Mata. Mata. Sagot ng bata. Tumuro naman siya sa kamay nito. Kamay. Kamay. Sunod ay sa dibdib. Puso. Puso? That means heart. Ipinatong ni Amira ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Puso. Very good. Pagkatapos ay binuksan ni Dingding ang storybook at nagsimulang magbasa ng marahan. Tulad ng ginagawa niya kay Boyet noon, sa bawat pahina ng kwento, hinahagod niya ang buhok ng bata habang pinapaalala sa sariling ito na ang papel niya ngayon, maging ina, kahit kunwari, kahit pansamantala. Sa labas ng silid nakatayo si Prince Malik. Tahimik na nakikinig at hindi siya pumasok. Hindi siya lumapit. Ngunit sa bawat salita ni Dingding, sa bawat pagtawa ni Amira, ramdam niyang unti-unting may nagbabago. Hindi ganito si Elena. Hindi ganito naging samahan ng mag-ina noon. Palaging may distansya. Palaging formal. Ngunit ngayon, naririnig niya ang anak na tumatawa, tumatawag at natututo. At lahat ng ito ay dahil sa isang babaeng hindi niya inakalang papasok sa kanilang buhay sa ganitong paraan. Pagbalik ni Dingding sa kanyang silid, nadatnan niyang bukas ang maliit na ilaw sa gilid. Akala niya ay tulog na ang lahat. Ngunit nang lumapit siya sa pinto, naroon si Prince Malik. Nakatayo, hawak ang isang tasa ng tsaa. Your Highness, halos bulong niyang bate. You're back. I just tucked Amira in. She looked happy. She's a good girl. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay iniabot nito sa kanya ang tasa. Chamomile? It helps you sleep. Tinanggap niya iyon. Nanginginig naman ng bahagya ang kanyang kamay. Thank you. You are adjusting well, sabi ni Malik. I'm trying my best. Sagot naman ni Dingding na halos hindi makatingin. Tumingin si Malik sa kanya ng diretsyo, pero hindi mapanghusga. Tahimik, ngunit puno ng damdaming pilit, itinatago. I saw you tonight, Ania. You carried yourself with grace, even better than the woman you replaced. Napatigil si Dingding. Hindi niya alam kung paano ang tatanggapin ang papuring iyon. Sa halip, ngumiti siya ng payak. I'm just pretending. Sometimes, Malik said, pretending is what keeping us alive. Muli, natahimik ang silid. Wala na silang masabi. At nang tumalikod na si Malik upang umalis, saglit itong huminto sa may pinto. Good night, Dingding. Good night, Your Highness. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, bahagya itong lumingon. And Dingding, your voice when you're reading, it was comforting. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. You look peaceful. At saka ito tuluyang lumakad palayo. Naiwan naman si Dingding na parang nilulunod ang sarili niyang damdamin. Tahimik ang gabi, ngunit ang kanyang isip ay puno ng bulong, ng katanungan, at ng damdaming hindi niya alam kung dapat bang pigilan o hayaan. Mainit ang araw sa royal compound nang tumawid si Dingding sa loob ng marbled hallway. Nakasuot siya ng isang royal blue na gown. May laylayan na dahan-dahang sumusunod sa bawat hakbang niya. Sa loob ng grand ballroom ng palasyo, lahat ay abala. Mga florist na inaayos ang sentro ng mga mesa, mga security personnel na palihim na nag-uusap sa kanilang earpieces, at ang mga taga-media, abalang inaayos ang kanilang mga kamera at ilaw. Ito na ang unang major royal function na kailangang dumalo ni Dingding bilang opisyal na asawa ng prinsipe. Iba ito sa mga nauna.
Hindi ito private lunch o casual meeting. Ito ay isang event na dinadaluhan ng mga ambassador, mga miyembro ng diplomatic corps at ilang mataas na opisyal ng bansa. Tila nilalamig ang buong katawan ni Dingding habang pinagmamasdan ang ingrandeng preparasyon. Gusto sana niya magtago sa likod ng kortina, pero hindi na siya makakaatras. Nakita na siya ng mga tao. Isa na siyang bahagi ng mundong ito, kahit pa ito ay nakabalot sa kasinungalingan. "Your back is too stiff," sabing payo ni Ate Minda habang tinutulungan siyang ayusin ang kanyang posture. "Stand straight, but not rigid. Smile, but not too wide. Act like you belong." Napalunok si Dingding. Paano kung may magtanong ng hindi ko alam sagutin? Then smile and turn to the prince. Let him speak. Ganyan talagang ginagawa ng mga totoong royal wives. Hindi pa rin napapawi ang kaba ni Dingding, lalo na ngayon na may mga mukha siyang hindi kilala na abalang nagmamasid. At may isa pang lalaking tila palaging nakatitig sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng itim na Amerikana, may bitbit na notepad at may suot na press ID. "Sino ho siya?" Sagot niya kay Ate Minda. Nagkunwari namang abala sa pag-aayos si Ate Minda, tsaka mahina ang sumagot. "Reporter, freelance raw, pero duda rin ako sa kanya." Bago pa man makapagtanong si Dingding ng kasunod, dumating na si Prince Malik. Nakasuot ng tradisyonal na puting robe. Ang kanyang muka ay kalmado at istrikto. Kuminto ito sa harap nila at tiningnan si Dingding mula ulo hanggang paa. "You look perfect," aniya bago inilapit ang kamay at inalok ito. Hinawakan ni Dingding ang kanyang palad. Ang pagkakabit ng kanilang mga kamay ay tila simbolo ng isang kasunduang hindi pwedeng sirain. Ang ballroom ay napuno ng mga bisita sa loob lamang ng isang oras. Isa-isa nilang nilapitan ng royal couple. Ang ilan ay bumabati kay Prince Malik ng "Assalamualaikum" at ang iba naman ay binibigyang puri si Dingding sa kanyang ayos. "Your Highness," bati ng isang ambassador mula sa Europe. "You have found yourself a graceful consort." Napangiti naman si Malik. "She is the reason I smile again." Habang sinasabi ito, ramdam ni Dingding na totoo ang bawat salitang binigkas. Ngunit alam din niyang bahagi lang iyon ang palabas sa ginagampanan nila. Pinipilit niyang huwag ipahalata ang nanginginig niyang mga kamay sa ilalim ng mahigpit na hawak ni Malik. Habang lumilipas ang gabi, naging sanay na siya sa mga tanong. Ang ilan ay formal lamang, ang iba ay mapanuri. "You came from the Philippines, yes?" Tanong ng isang babae. Nakangiti ngunit matalim ang tingin. "Yes," sagot ni Dingding. Pilit na pinapanatiling banayad ang tinig. "I was born and raised there." "And what were you doing before this?" Nagtagal ang tanong na iyon sa hangin. Tumigil si Dingding sa loob ng isang segundo. Parang huminto ang paligid. Ano nga bang tamang sagot? Bago pa man siya makapagsalita, sumingit si Malik. "She was a teacher. She taught children in the province," sabi ng prinsipe. "Really?" Nakataas kilay ang babae. Lumingon sa kanya si Malik at gumiti. "Yes, that is why she is perfect for Mira." Napatingin si Dingding sa kanya. Sa una, hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya o matatakot. Pero ramdam niya ang intensyon nito. Iniligtas siya. Maya-maya pa, habang patapos na ang function, lumapit sa kanyang reporter na kanina pa niya napapansin. Walang paalam, bigla na lang itong tumapat sa kanya habang abala ang iba. "Excuse me, Your Highness." Malumanay ngunit may laman ang boses ng lalaki. "Mind if I ask one quick question off record?" Napapitlag si Dingding. Ngumiti siya. Bahagyang tumango. "Where exactly did you study royal protocol?" Mabilis, diretso, at halatang may alam. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Malik. Tinapik nito ang braso ng reporter.
I believe my wife is not answering any more questions tonight. Of course, Your Highness. Sagot ng reporter ngunit hindi nito itinago ang sarkastikong ngiti bago ito tuluyang lumayo. Habang naglalakad na sila palayo, mahigpit pa rin ang hawak ni Malik sa kanyang kamay. You need more training. Mahina niyang sabi habang naglalakad sila sa pasilyo. I'm sorry. Dagdag naman ni Dingding. I panicked. You handled yourself well. But that man will not stop. He suspects something. Napayuko si Dingding. Ramdam niya ang bigat ng pagkakamali. Tomorrow we begin full protocol training. You will learn the customs, the history, even the language if needed. This cannot happen again. Yes, Your Highness. Nang makarating sila sa opisina ni Malik, pinaupo siya si Dingding sa isang leather chair. Kumuha ito ng isang baso ng tubig at iniabot sa kanya. You are not doing badly, Dingding. You simply lack the armor. Tumingala siya at nagulat. You're not angry? I am worried, sagot ng prinsipe. Not for me, but for you. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Dingding, bagamat pagod, ay naramdaman ng muling pag-aalaga ng tinig ng prinsipe. Hindi ito galit. Hindi ito malamig. Sa halip, may bahid ito ng pagkalinga. I will do better. Mahina niyang tugon. I promise. You must. Kinabukasan, maaga siyang ginising para sa kanyang unang araw ng Royal Protocol Training. Buong umaga, tinuruan siya kung paanong lumakad, paano ngumiti sa kamera, paano kumaway sa mga tao. Pinakilala sa kanya ang mahalagang miyembro ng royal family at mga kasaysayang dapat niyang kabisaduhin. Hindi naging madali, sa bawat maling anggulo ng paa, sa bawat pagkalimot ng titulong His Royal Highness, may paulit-ulit na pagsasanay. Ngunit tiniis niya ito dahil alam niyang mas malaki ang nakasalalay. Kinagabihan, bumalik siya sa silid ni Amira. Katulad ng dati, nagdala siya ng bagong aklat. Ngunit bago niya iyon buksan, may bitbit ang bata. Mama Ding! Ani Amira sabay abot ng isang drawing. Ito ay isang larawan na may 3 stick figure. Isang matangkad na lalaki, isang babaeng mahabang buhok at isang maliit na babae. That's you, sabi ni Amira tinuro ang stick figure na babae. And that's me, itinuro naman ng maliit. And this? That's Baba. She looked up and smiled. We are family, right? Natigilan si Dingding. Wala siyang nasabi agad. Tinitigan niya ang bata at pilit na pinipigilan ang pagluha. Yes, sagot niya sa wakas, habang mahigpit na niyakap ang bata. We are family. At sa may pintuan, tahimik na nakamasid si Malik. Hindi umiimik, ngunit damang-dama ang init ng eksenang iyon. Isang kasinungalingang unti-unti nang nagkakaroon ng katotohanan. Tahimik ang hapon sa Royal Garden. Sa ilalim ng lilim ng punong dates, nakaupo si Dingding sa isang marmol na upuan habang pinapanood si Amira na abala namang nagpipinta sa maliit na mesa. May hawak itong watercolor brush at sa gitna ng papel ay unti-unting lumilitaw ang hugis ng isang pusong kulay rosas. Walang ibang tunog sa paligid kundi ang huni ng mga ibon at ang mahihinang yabag ng mga hardinero sa malayo. Amira, are you feeling okay? Tanong ni Dingding habang lumalapit sa bata at hinihipo ang noon nito. I'm fine, Mama Ding, sagot naman ng bata. Pero may bahagyang pamumula ang kanyang balat sa leeg at braso. Napakunot noo si Dingding. Did you eat something strange? I just had strawberry cake, sagot ni Amira. Walang kamalay-malay, agad tumindig si Dingding. Strawberries? Yes, I like the pink ones. Napakagatlabi si Dingding. Siya mismo ay may allergy sa strawberries. Bata pa lang siya ay lumalabas na ang rashes tuwing makakakain ito. At ngayon, si Amira rin.
Tila may kaparehong reaksyon. Sweetheart, next time tell Mama Ding first before you eat anything new, okay? Okay. Tango naman ng bata. Ngunit halatang hindi pa rin ito nauunawaan kung bakit nag-aalala ang babae. Habang pinupunasan ni Dingding ng maligamgam na basang bimpo ang leeg ng bata, dumating si Malik. Suot ang pang-araw-araw na kasuotan, may daladalang tablet at tila kagagaling lamang sa meeting. What happened? Tanong niya. She has mild rashes. Sagot ni Dingding habang patuloy sa paghaplos sa balat ng bata. She ate strawberries. She never eats strawberries. She said she liked them, but I think she's allergic to it. We need to monitor this. Tumingin si Malik kay Amira, siya tumango. I will ask the kitchen to remove them from the menu. Tahimik na sumunod naman si Malik habang pinagmamasdan si Dingding. Walang ibang staff ang nakapaligid. Wala ring mga kamera. Ito ay isang ordinaryong hapon. At ang babaeng ito, na pinalad lang sa isang papel na dapat ay palabas lamang, ay tila natural na gumaganap bilang ina ng kanyang anak. Naisip niyang hindi ganito ang naging kilos ni Elena noon. Si Elena ay pino, eleganteng tumayo at ngumiti, ngunit bihirang hawakan ng bata. Bihirang tumigil para haplusin ito kapag umiiyak. Ngunit si Dingding, kahit hindi tunay, ay may likas na lambing sa bawat galaw. Sa muling pagtitig niya kay Amira, mapapansin niya na hindi lang ito pag-aalaga, may higit pa. May kakaibang koneksyon. Kinagabihan sa private lounge ng palasyo, magkasamang naglalakad si Malik at Dingding papunta sa maliit na veranda, kung saan karaniwang tumatambay si Malik pagkatapos ng mahabang araw. May dala silang parehong tsaa. Tahimik ang paligid at malamig ang hangin mula sa disyerto. You really are good with her, saad ni Malik habang naupo sa kahoy na upuan. I'm trying, sagot ni Dingding. Kasunod ang isang malalim na buntong hininga. And it feels natural. Do you have younger siblings? Yes, I have one. My brother, Boyet. Tumango si Malik. I see. Maya-maya pa ay tumahimik sila. Ang katahimikang iyon ay hindi nakakabingi, kundi puno ng mga tanong na hindi mabigkas. Sa mga ganitong sandali, doon madalas sumingit ang mga duda. Sa isip ni Malik, hindi niya mapigilang balikan ang obserbasyon niya kay Amira. Hindi ito ang unang pagkakataon na may pagkakapareho siya kay Dingding. Ayon sa medical report, may allergy si Amira sa pine, nuts, at strawberries. At ngayon, ito rin pala ay allergy din ni Dingding. Bukod doon, ang takot ni Amira na mataas sa lugar ay hindi niya minana kay Elena. Ngunit ayon kay Ate Minda, si Dingding rin ay takot sa matataas. Lahat ng ito ay tila maliliit na detalye, ngunit kapag sinama-sama, parang mga piraso ng palaisipan. Are you okay? Tanong ni Dingding, napansin ng tahimik na prinsipe. Oh yes, maikling sagot nito. Ngunit nanatiling nakatitig sa kanya. Nilingon siya ni Dingding tsaka mahinang sinabi, tinitingnan mo ako parang may gusto kang itanong ah. Perhaps I'm just wondering how much of what we see in children are inherited? Genes? Nurture? Tanong ni Dingding tsaka napangiti. Are you asking me if Amira acts like me because I spend time with her or because of something else? Maybe both? Mahina niyang sagot tsaka bumulong. Baka nga anak ko talaga siya. Hindi niya na malayang nasambit niya ito. Akala niya ay wala na namang makakaintindi. Sa sobrang dami ng iniisip niya, lumabas na lamang ang salitang yon. Anak ko ba siya? Lumipas ang ilang segundo bago niya napansin na si Malik ay nakatingin pa rin sa kanya. Ngunit ngayon ay may kakaibang kislap sa mata. Napaatras siya ng bahagya. Wait, did you understand what I just said? There was a moment of hesitation. Then Malik slowly placed down his cup. I understand. More than you think. Nanlaki ang mga mata ni Dingding.
Ate Minda. She taught me since I was a child. She thought I should know the language of her people. Napalunok si Dingding. Ngayon ay parang lumubog ang kanyang mundo. Since when? I knew since the day you arrived. Every time you whisper in Tagalog, thinking I do not understand, I listen. Then you've heard. I heard you ask if she was yours. Hindi makapagsalita si Dingding. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang sikreto na buong akala niya ay ligtas sa sariling wika. Ngayon ay hawak na ng lalaking pinakamay karapatang malaman ito. Hindi pa rin siya sigurado. Hindi pa rin niya alam ang buong katotohanan. Ngunit ang puso niya sa bawat araw na lumilipas ay palalim ng palalim ang koneksyon sa batang iyon. I'm sorry. I did not mean to. I'm not mad. Napatingin siya kay Malik. Ito ay seryoso, ngunit hindi galit. I'm just wondering. Habang humihigop ng tsaa si Malik, naisip niya na oras na para magukay ng mas malalim. Kailangan niya nang harapin ang posibilidad na may mas malalim pang istorya sa likod ng pagkawala ni Elena at sa misteryosong pagkakatulad ni Dingding at ni Amira. Ngunit alam din niya hindi ito madali. Hindi pwedeng lumabas sa publiko ang hinalang ito. At higit sa lahat, hindi pwedeng masaktan ang batang si Amira. Sa gabing yon, hindi makatulog si Dingding. Nakahiga siya sa malambot na kama, ngunit ang iniisip niya ay magulo. Ang pagkakaalam niya, hindi sa kanya ang batang yon. Hindi siya ang biological mother. Hindi sila nagkaroon ng koneksyon kahit kailan ng ama ng bata. Ngunit, paano kung may pagkakamali? Sa gilid ng kanyang kama, kinuha niya ang maliit na sketchpad na lagi niyang dala. Doon niya inilalarawan ang bawat araw. Ngayon, gumuhit siya ng isang batang babae, nakayakap sa isang babaeng may mahabang buhok. Sa ilalim ng guhit, sumulat siya ng tanong, "Ikaw ba ang batang ipinagbuntis ko?" Matahimik ang paligid ng palasyo ng gabing iyon. Ang mga ilaw ng hardin ay tila bituing dahan-dahang bumaba mula sa langit. Naglalaro ang mga sanga ng punong datiles, habang ang hangin naman ay may dalang malamig at mabangong amoy ng gabi. Nakaupo si Dingding sa marble bench sa tabi maliit na lotus pond. Bitbit ang kanyang sketchpad. Isang araw na naman ang lumipas. At tila araw-araw ay palalim ng palalim ang mga emosyong hindi niya maipaliwanag. Habang isinusulat niya sa sulok ng pahina ang pangalan ni Amira, napangiti siya, napatingala siya sa langit. Bakit parang ako talaga ang kanyang ina? Mahina niyang tanong sa sarili. Sa bawat tawa ni Amira, sa bawat himas ng bata sa kanyang kamay kapag natatakot ito, sa bawat gabing kinukwentuhan niya ito ng mga kwento mula sa Pilipinas, pakiramdam ni Dingding ay para bang unti-unti siyang nagiging totoo sa mundong ito. At sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, ang damdamin niya ay totoo. Pero mas lalo siyang nababahala sa isa pang bagay, ang damdamin niya para kay Prince Malik. Kinabukasan, habang papunta siya sa nursery upang sunduin si Amira para sa reading session nila, biglang dumilim ang hallway. Naputol ang supply ng kuryente sa silid at nagdilim ang buong pasilyo. Mabilis siyang tumakbo papasok. Nag-aalala na baka matakot ang bata. "Amira?" sigaw niya. "Where are you?" "I'm here, Mama Ding." Tinig ng bata na nanginginig. Dali-dali siyang lumapit sa pinagmula ng tinig. Sa likod ng curtains nakita niya si Amira, nakayakap sa isang stuffed toy. Lumuhod siya at niyakap ito ng mahigpit. "It's okay baby, I got you." Ngunit bago pa sila makalabas ng silid, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa gilid. Isang chandelier ang tila nawala ng balanse at bumagsak mula sa kisame. Agad na niyakap ni Dingding si Amira at itinakip ang katawan sa bata. Sa gitna ng pag-alog ng paligid, may mga yabag na mabilis na papalapit. Isang pamilyar na tinig ang sumigaw. "Dingding!" Pagtingala niya, nakita niya si Malik.
Basang-basa ng pawis at may bahid ng alikabok ang balikat. Agad nitong inabot ang kamay niya. "Are you hurt?" Umiling siya. "We're fine. Amira is safe." Nang makita ni Malik na ligtas ang anak, kinila niya si Dingding papalapit sa kanya. Sa gulat at kaba, nagdikit ang kanilang mga katawan. Sa loob ng ilang segundo, isang yakap na hindi nila inaasahan. Ngunit tila natural ang dating sa kanilang dalawa. Walang salita, pero may dumaloy na kakaibang kuryente sa pagitan nila. Saglit na katahimikan. Mabilis silang kumalas at si Dingding ay napayuko. Pilit itinago ang pumumula ng kanyang muka. "You protected her," bulong ni Malik. "Again. I would do it 100 times over." Sagot niya na mahina ang tinig. Sa gabi ring yon, habang pinagmamasdan niya si Amira na mahimbing na natutulog, hindi niya na mapigilang mapaisip. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi lang ito simpleng pagkakaibigan. Hindi lang ito papel na ginagampanan niya. Unti-unti na itong nagiging bahagi ng katauhan niya. Lumapit siya sa bintana ng kanyang kwarto. Sa labas, tanaw niya ang courtyard kung saan madalas maglakad ang prinsipe tuwing gabi. May hawak siyang tasa ng tsaa. Tahimik at malayo ang tingin. Napalunok si Dingding. Ang damdaming iniiwasan niya ay unti-unti nang lumalapit. Parang alon na kahit anong iwas mo, ay palapit ng palapit sa dalampasigan ng puso mo. Habang nakatitig siya sa kalangitan, bigla niyang naalala ang sarili noon. Nasa ilalim siya ng puno ng mangga sa kanilang probinsya. Hawak ang daroang manika na gawa sa tela. Katabi niya si Boyet na noon ay nasa stroller pa. "Kapag lumaki ako," aniya sa kanyang sarili, "magkakaroon ako ng malaking bahay. Tapos may asawa ako na mabait at may anak na babae." Napangiti siya sa alaalang yon. Noon pa man, iyon na pala ang kanyang pangarap. Isang simpleng pamilya. Isang tahanang may pagmamahal. Ngunit tila napakalayo ng kanyang sinapit sa mga inakala niyang daraanan. Muling bumalik ang isipan niya sa nakaraan. Ang araw nang siya ay pumayag na maging surrogate mother. Isang maliit na silid sa isang klinik sa Maynila ang kanyang pinuntahan noon. May nakaabang ng babae roon. Nakasuot ng itim na blazer, mukhang sekretarya. Tahimik silang nag-usap. "Hindi mo kailangang makilala ang mga magulang ng bata," aniya. "Lahat ay confidential. Basta pagkatapos mong mga anak, kukunin na namin ang bata." Nag-alangan pa siya noon, ngunit sa dulo, pumayag rin siya. Kailangan niya ng pera para sa operasyon ni Boyet. Pagkatapos ng 9 na buwan, isinilang niya ang isang batang babae. Isang munting nilalang na kahit isang sandali lang ay nasilayan niya bago kinuha ng mga tauhan ng babae. Hanggang ngayon, dala niya pa rin ang imahe ng munting sanggol na iyon. Maliit ang mukha, maputi, may maninipis na buhok. At kung siya'y magpapakatotoo sa sarili, may bahagi sa kanyang puso na naniniwalang iyon ang anak niya. At kung susumahin ng mga taon, sing edad na ni Amira ang batang ipinagbuntis niya noon. Napahawak si Dingding sa dibdib niya. "Huwag kang mag-isip ng ganito," bulong niya sa sarili. "Hindi pwedeng ikaw yon. Hindi pwede." Kinabukasan tila walang nangyari. Si Dingding ay muling bumalik sa kanyang mga gawain. Pagtuturo ng mga Tagalog na salita kay Amira, pag-aasikaso ng mga bulaklak sa Royal Greenhouse, at pag-aasiste sa ilang simpleng public events. Ngunit sa bawat galaw niya, naroon ang bigat ng tanong sa kanyang puso. Ang bawat tawa ni Amira ay tila pamilyar. Ang bawat hinga parang kasabay ng tibok ng kanyang sariling damdamin. At si Malik, na ngayon ay mas madalas nang dumikit sa kanya, ay tila nakakapansin din sa pagbabagong ito. "Are you feeling distracted lately?" Tanong nito isang gabi habang sabay silang naglalakad sa veranda. "I don't know," sagot naman ni Dingding. "Maybe I'm just thinking too much." "Thinking of home?"
Tumingin si Dingding sa kanya, tsaka umiling. No, I think I'm starting to feel like this is home. Muli silang natahimik. At sa katahimikang iyon, umusbong ang damdaming hindi kayang pangalanan. Pagtingin ni Dingding sa kanya, may munting ngiti sa labi ni Malik. Isang ngiting hindi niya pa nakita kailanman. Banayad, totoo. At sa sarili niyang puso, naramdaman niya ang isang mumunting bulong. Puso mo na bang sumusuko, Dingding? Madaling araw sa palasyo. Habang ang buong kabahayan ay tahimik at ang mga ilaw ay nakapatay maliban sa ilang night lamp sa mga pasilyo, isang itim na kotse ang pumarada sa gilid ng gate ng private entrance. Hindi ito dumaan sa front security. Ang driver ay hindi bumaba. Isa lamang ang lumapit. Ang personal assistant ni Prince Malik, si Harun, na may hawak na gloved folder. Tahimik niya itong tinanggap mula sa isang kamay na lumabas sa binuksang bintana ng sasakyan. Pagkatapos ay umalis ang sasakyan na parang anino. Agad dinala ni Harun ang folder sa study ng prinsipe. Ang ilaw sa loob ng silid ay bukas na at naroon si Malik. Nakasuot pa rin ang panggabing kasuotan, ngunit gising ang isipan. Your Highness, ani Harun habang inilalapag ang envelope. This came from Geneva, from one of your wife's former colleagues in the hospital. Tahimik na kinuha iyon ni Malik. Binaliktad-baliktad niya ang folder bago dahan-dahang binuksan. Sa loob ng mga papel, may medical reports, forms ng surrogacy procedure, photocopy ng babae na nakalistang naging carrier ng embryo. Ngunit paglingon niya sa birth date, sa address, at sa mismong picture na tinakpan lang ng sticker sa tabi, ay nanigas ang kanyang dibdib. Hindi tumugba ang pangalan sa kung sino ang binanggit noon ng kanyang asawa. Iba ang detalye. At may isa pang mas nakakagulat. Ang blood type ng surrogate ay B positive. Ayon sa ospital na iniwan ng ex-wife niya noon, ang egg donor ay si Elena at ang sperm ay galing sa kanya. Ngunit sa isang masusing kalkulasyon na ginawa ng ospital, hindi pwedeng magkaroon ng anak na B positive kung si Elena ay AB at si Malik ay O. Napalunok siya. Ang mga peraso ng katotohanan ay unti-unting bumubuo ng masalimuot na larawan. Get me everything from the agency she worked with. Malamig na utos niya. No one must know about this yet, especially Elena. Kinabukasan, masiglang naglalaro si Amira sa garden kasama si Dingding. Nagtatawanan sila habang tinuturuan niya ito ng larong langit lupa na kahit pa Ingles ang wika ni Amira ay nagugustuhan pa rin ito ang ritmo ng salita ni Dingding. Wait, Mama Ding! Why do we play this again? It's just a game. Nakangiting sagot niya. Just silly words. Tatawa sana si Amira pero biglang may tumawag mula sa likod ng puno. Ma'am Dingding, tawag ng isa sa mga kasamahan nilang Filipina sa kusina. Ate Minda wants to see you. Tumango siya at iiwan muna si Amira sa pangangalaga ng isa pang maid. Habang patungo siya sa servant hallway, nadaanan niya ang koridor patungong opisina ng prinsipe. Akmang lalagpasan niya ito nang mapalingon siya sa bahagyang nakabukas sa pinto. May naririnig siyang mga mahihinang tinig. Tumigil siya. Wala siyang balak makinig sa mga hindi para sa kanya. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang surrogate mother, mismatch and files, woman from Manila, nanlaki ang mga mata niya. Napalapit siya at bahagyang isinandal ang tenga sa gilid ng kahoy. It seems that the egg donor was never Elena. Ani ng isang lalaking boses. Hindi si Malik, kundi ang boses ng foreign doctor na lagi niya nakikita na kasama ng prinsipe. That's impossible, sagot naman ni Malik. She swore it was hers. She said she chose the woman herself. But the file disagree. There was a lab error. It seems the egg came from the surrogate. Sandaling nanlamig si Dingding.
Parang tinamaan siya ng matalim na hangin sa dibdib. Ang surrogate, ang babaeng nagbuntis, ang totoong ina ng bata. Siya ba? Pinilit niyang umatras. Bumalik sa hallway pero tila mabigat ang mga paa niya. Huminga siya ng malalim at pinilit kumalma. Naglakad siya papalayo. Ngunit sa bawat hakbang, umaalingaw-ngaw pa rin sa isip niya ang bawat salitang kaniyang narinig. Tumigil siya sa isang sulok ng hallway at pinikit ang mga mata. Ang bata, si Amira. Sa edad niya, sanggol na ipinagbuntis niya noon. Walang araw na hindi niya naisip kung kumusta na iyon. Walang gabing hindi siya tinanong ng konsensya kung tama ba ang naging desisyon niya. Ngayon, masyado ng maraming pagkakapareho. Napaupo siya sa gilid ng hallway. Hindi niya alam kung hihimatayin siya o iiyak. Ang buong mundo niya ay parang nag-aalangan sa pagitan ng posibilidad at katotohanan. Ngunit bago pa siya tuluyang madala ng emosyon, may biglang tumawag mula sa likod niya. Ding-ding? Anong ginagawa mo riyan? Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na po. Mahinang sagot niya. Pinilit ngumiti. Napadaan lang. Tumango naman si Ate Minda. Ngunit bago ito tumalikod, sumulyap ito sa nakasarang pinto ng opisina ng prinsipe. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating hanapin ang sagot, Ding. Mahinang bulong ni Ate Minda. Minsan, kusa itong lalapit. Handa ka na bang dumating yon? Hindi siya nakasagot. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya si Amira na natutulog, nakaupo siya sa sahig ng silid. Ang kamay niya ay nakapatong sa dibdib ng bata na marahang humihinga sa kanyang tabi. Para itong anghel na hindi mo maaaring saktan. Ngunit sa kanyang loob, naglalaro ang takot at pagnanasa. Takot na baka totoo nga ang hinala niya. At pagnanasa na sana nga ay totoo. Anak ba talaga kita? Mainit ang hangin ng desyerto ng araw na iyon. Tila nagbabadya ng isang bagyong hindi pangkaraniwan. Sa loob ng palasyo, ang katahimikan ay sinasalubong ng kabang hindi maipaliwanag kung ano. Hanggang sa may dumating. Isang itim na limousine ang dahan-dahang pumasok sa tarangkahan ng palasyo. Makinis ang pintura, makintab ang mga bintana. Sa bawat pag-ikot ng gulong, tila may alaala ang kanyang pagbabalik. Bumukas ang pintuan ng sasakyan. Unang bumaba ang dalawang lalaking nakaitim, mga bodyguard. Sunod ay isang babaeng nakaputing jumpsuit na hapit sa bewang at bumagay sa kanyang hugis modelo na katawan. Nakasuot siya ng designer sunglasses at habang papalapit siya sa pintuan ng palasyo, tinanggal niya ito at ibinulsa. Ang kanyang mga mata ay malamig, tsak at sanay sa pagtanggap ng atensyon. Siya si Elena Ramirez Al-Saif, ang dating asawa ni Prince Malik, at ngayon nagbabalik. Sa loob ng palasyo, abala si Dingding sa pag-aasikaso ng agahan ni Amira. Habang pinupunasan niya ang gilid ng bibig ng bata, napansin niya ang mabilis na yapak ng tauhan sa hallway. Hindi ito karaniwang kilos, may paparating. Is there a visitor? Tanong niya kay Ate Minda, na noon ay abala rin sa pag-aayos ng bulaklak. Tumango si Ate Minda. Hindi lang basta bisita. Bumalik na ang dating reyna ng palasyo. Napakapit si Dingding sa likod ng upuan. Hindi niya kailangang itanong kung sino. Ramdam ng buong paligid ang tensyon. Nagtama ang kanilang paningin ni Ate Minda. At sa isang saglit na iyon, tila naramdaman niyang may paparating na unos. Sa Grand Hall, doon sila unang nagkaharap. Si Elena, matikas ang tintig. Nakatayo sa gitna ng silid. Si Dingding naman ay bagong dating mula sa nursery. Kasama niyang naglalakad si Amira, nakahawak sa kanyang palad. Nang makita ni Elena ang bata, lumambot ang ekspresyon niya. Amira? Malambing ngunit may bahid ng pagtatangka. Tumingin si Amira sa kanya, bahagyang nagtaka. Pero hindi agad tumakbo palapit. Sa halip ay kumapit ito ng mas mahigpit sa kamay ni Dingding. Lumingon si Elena sa kanya. Sinipat siya mula ulo hanggang paa. You must be the maid?
Tanong ni Elena sa malinaw at matigas na Ingles. I am Dingding Navarro. Mahinang sagot niya. Nanginginig ang tinig. I was hired to take care of Amira. Take care of my child. Walang imik si Dingding. Sa loob ng kanyang dibdib, ang puso ay humahagipis sa takot at pagtatanggol. Lahat ng panahong ginugol niya kay Amira, lahat ng gabi ng pagkukwento, lahat ng oras ng pagtuturo, tila unti-unting binubura ng isang pagbabalik. Nasa itaas si Prince Malik nang matanggap ang tawag mula sa mga tauhan sa ibaba. She's here, Your Highness. Lady Elena has arrived. Sa ilang saglit ay bumaba siya. Diretso ang lakad. Mahigpit ang ekspresyon. Pagpatak pa lamang niya sa marble stairs, nagtama agad ang kanilang mga mata ng dating asawa. Elena? Malik? Sagot ng babae. Malumanay ngunit puno ng kumpiyansa. You look well. Hindi ngumiti ang prinsipe. Tumango lamang ito. You are welcome here, as a guest. Bahagyang nagtaka si Elena. A guest? I cannot welcome you as a wife. Not anymore. Nanlaki ang mga mata ni Dingding sa narinig. Lihim na napatingin siya kay Ate Minda na noon ay tahimik sa tabi. Very well. Ani at tinanggal ang kanyang coat at iniabot sa tauhan. I'll stay as long as I need to. You and I have a lot to discuss. Especially about our daughter. Dinig na dinig ni Dingding ang bawat salitang iyon. At sa bawat titik, tila may tinutudla ito sa kanyang puso. Sa silid niya, mag-isa si Dingding. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakatitig sa kamay niyang tila nanginginig. Sa dami ng dinaanang panganib, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang totoo ang banta sa kanyang kinalalagyan. Hindi ako asawa. Hindi ako ina. Hindi ako karapat-dapat. Isinubsob niya ang mukha sa mga palad. Hindi niya alam kung paano haharapin ang isang babaeng may karapatang formal, may kasal, may pangalan. Ngunit wala sa puso ng bata. Sa gabi may maikling pagtitipon sa hardin para sa pagdiriwang at pagbabalik ni Elena. Pinilit ni Dingding na huwag lumabas, ngunit tumawag si Prince Malik. Pinatawag siya mismo. Pagdating niya sa hardin, lahat ng mata ay tila tumigil sa kanya. Nasa gitna si Elena, nakasuot ng gintong bestida. Si Malik ay naroon rin, malayo ang tingin, tila walang sino mang gustong makausap. Paglapit ni Dingding, si Amira ay agad na lumapit sa kanya. Can we go read a book, Mama Ding? Nag-init ang tenga ni Elena. She calls you that now? She started it herself. Sagot ni Malik, mahinahon. We never asked her to, but she chose to. Tumahimik si Elena. Ngunit kapansin-pansin ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Isang gabi, tumaas ang lagnat ni Amira kahit sinadya siyang painumin ng gamot. Agad na nagpatawag ang doktor ng sample tube para kunin ang dugo. Nahalata ni Dingding ang kaba sa paligid. Bagamat dati na siyang umukupa ng malubhang role, hindi ito basta-basta. Ito ang anak ng prinsipe. At ngayon may sakit ito, tila ang mismong pader ng palasyo ay nagalikot sa takot. Simpleng sakit lang, ayon sa unang diagnosis. Ngunit nang dumating ang preliminary result, kumalat ang kaba. May posibilidad na hemolytic anemia. Ito ay kondisyon kung saan ang dugo ng bata ay mabilis na nasisira. Kinakailangan ng agarang blood transfusion at pagmatch sa compatible donor. Sa pasilyo, nakatayo si Prince Malik. Pinagmamasdan ang pinto ng room. Siya ay laging kalmado, ngunit may ilaw na naiiba sa mga mata. Sumunod din sina Ate Minda, Harun at ibang staff. Lahat ay naginanakit, ngunit alam nilang kailangan kumilos ng mabilis. Si Dr. Hussein, isang foreign medical officer, ang nagbigay ng balita. This is urgent, paghatol niya.
We need a compatible donor within the next hour. Tumahimik si Malik nang sabihin iyon. Malalim ang paghinga. I want Dingding to match first. Siya na ang nag-utos. Napatingin sa kanya ang mga doktor. Gayon din si Harun. What if she does not match? Tanong ng isa. I will search for a donor otherwise. But let us start with her. Nakatayo naman si Dingding sa loob ng silid niya nang dumating si Harun. Your Highness needs you here. Sabi nito habang dahan-dahang kumatok. Malumanay siyang nilapitan ni Malik. I'm sorry, Ania. But you might be the only match. Me? Sagot naman ni Dingding na halos hindi makapaniwala. Yes. We are matching your blood type right now. Biglang tumibok ang dibdib nito. Hindi siya makapaniwala na siya pa ang magiging layunin ng darating na gabi. Ngunit hindi siya nagprotesta. Hinila pa ni Malik ang kama niya. Pinaupo siya. Nagpa-blood extraction siya. 2 tauhan ay nagdala ng sample. Naihandog ang vial at napalitan ng sooner oxygen support para kay Amira. Tumigil ang doktor. It's a match. Tila bumuhos ang luha sa mata ni Dingding, ngunit hindi siya pinayagan. Ito ay trabaho. Ito ay kabay pa rin ng kanilang pamilya. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, tumitibay ang puso nito. Sa kabilang silid ay dumating ang blood bag equivalent ng dugo. Sila ang nag-prepare habang sinasaksihan ni Malik. Naghintay si Dingding sa ibang silid. Ngunit madali naman siyang tinawag. Ngumiti si Malik nang makita siyang papasok. They're ready for you for transfusion, sabi nito. Come. Habang nakaupo siya, napansin niyang mga tauhan ay tahimik. Nang maiabot ang 3 bag ng dugo, ang isa ay kay Dingding. Nilapag ito sa pagmamanman ng doktor. Unang bag ng dugo ay nilagay sa kanyang kamay upang mag-circulate. Siya ay nakahawak ng kamay ni Malik. Hindi niya alam kung paano silang nakatayo dito. Ngunit paliwanag ng doktor, estresadong samahan sila. Dumating ang sampay ng dugo. Tumigil ang medical officer, kasabay ng patuloy na pagmamanman kay Amira. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagising ang bata. Ngunit ang kulay ng kanyang labi ay naging mas normal. Mas kakulay na ng kanyang mukha. Nagdesisyon ang prinsipe na gawin ang DNA test. Kailangan nang malaman kung tunay nga na ina ni Amira si Dingding. Habang naghihintay, si Dingding ay naupo sa sofa. Tinatakpan ng mukha. Nag-iisip. Hindi niya alam kung handa na ba siya sa sagot. Hindi rin siya makarecover sa nangyari. Ang clinic ay nag-expedite ng test. Mas kontrolado ang gagawin. Hindi ito basta-bastang blood test. Ito ay DNA testing at magdedetermine ang maternal match. Hanggang sa dumating na ang araw. Natahimik ang buong palasyo. Hindi ang uri ng katahimikan na may kapayapaan, kundi katahimikang kasunod ng pasabog. Lahat ng tao ay tila naglalakad sa manipis na yelo. Nangangambang kahit kaunting kilos ay magdudulot ng bitak. Sa silid ng prinsipe nakaupo si Prince Malik sa likod ng isang mesa na gawa sa itim na marmol. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang mga dokumento ng DNA result. Sa papel malinaw ang nakasulat. Biological mother, Navarro, Lourdin, hindi Elena. Hindi ang babaeng ilang taon niyang tinuring na asawa. Hindi ang babaeng pinaglaban niya noon sa gitna ng pamimilit ng kanyang Royal Council. Hinimas niya ang sentido, mariing pinikit ang mga mata. Sa isang iglap, lahat ng pinaniniwalaan niyang totoo ay nag-iba. At higit sa lahat, kasabay ng pagputol sa dati, unti-unti nang tumibay ang koneksyon sa isa pang babae, si Dingding. Sa kabilang dako ng palasyo, sa isang silid na may salaming bintana na tanaw ang malawak na hardin, nandoon si Elena. Nakatayo siya sa harap ng salamin, nakayapak, at may hawak na baso ng alak. Kanina pa siyang naroon, pilit na kinakalma ang sarili.
Ngunit ang galit sa kanyang dibdib ay parang apoy na hindi matakpan kahit anong lamig ng salamin. Walang kumatok. Bigla na lamang bumukas ang pinto. Sa likod nito, nandoon si Malik. "Let's talk," ani niya ng diretso at malamig. Bumaling naman si Elena sa kanya. "You already made your decision, didn't you?" "I just want to tell you the truth," sabi pa ni Malik. Lumapit siya ng ilang hakbang at inilapag ang papel sa mesang malapit sa babae. "Read it." Kinuha ni Elena ang dokumento, tiningnan. At habang binabasa ay unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. "No," bulong niya. "This is not possible." "It is," sagot ni Malik. "We had the sample tested 3 times. The result is the same." "Then the clinic must have lied? Or she manipulated it? The maid must have..." "She's not a maid," putol ni Malik. Mariin at puno ng diin. "She is the biological mother of my daughter. And that makes her someone I respect." Natahimik si Elena. Napatingin siya kay Malik. Parang noon lang siya sinampal. "So what now?" Maanghang ang boses niya. "You want to replace me? You want to erase me in Amira's life just because of a mistake in a laboratory?" "You're the one who lied first." Hindi umimik si Elena. Nagpatuloy si Malik. "Remember when you told me you could not carry a child because of a rare heart condition? That the doctor advised you against getting pregnant, and so you asked for a surrogate. I agreed. We used what we thought were eggs in my sperm. That was the deal. But I didn't lie about the condition." "No?" Putol pa ni Malik. "But you did not confirm if the egg transfer was successful. You never followed up. You never checked. All you wanted was the title of being a mother without the burden of becoming one." "I did not know. I swear, I thought..." "You left," Malik said quietly. "You abandoned her. And now, you want to claim her? Simply because you found out someone else is loved by her?" Umigting ang panga ni Elena. "She is still legally mine. She was born during our marriage, and I signed the papers. That child carries my name." "I will fight that," sagot ni Malik. Walang pag-aalinlangan. "She deserves the truth, and Dingding deserves justice." Sa kabilang silid, si Dingding ay tahimik na nakaupo sa harap ng salaming parisukat. Sa kanyang kandungan ay ang isang maliit na cardigan ni Amira na nilabhan niya mismo. Inaamoy niya ito. Inaalala ang mga tawanan at hapong pagbabantay habang natutulog ang bata. Pumasok si Ate Minda. "May pag-uusap sa kabilang silid," aniya. "Si Prince Malik at si Elena." Napalingon si Dingding, ngunit hindi nagsalita. Hindi ito magiging madali. Dagdag pa ni Ate Minda habang umupo sa tabi niya. "Pero isang bagay ang sigurado. Lumalaban ang prinsipe. Para sa'yo." Natigilan si Dingding. "Para sa akin?" "Oo," sabi ni Ate Minda. "At para sa anak din niyo." Lalong lumalim ang buntong hininga ni Dingding. Sa wakas, ang salitang anak ay hindi nakatang-isip lamang sa kanya. Ito ay totoo. May laman, may bigat. Ngunit kasabay ng tuwa, ang takot ay hindi rin nawala. "Pero wala akong karapatan," mahinang sabi niya. "Wala akong pangalan. Wala akong perma. Wala akong papel." "Ang puso," sagot ni Ate Minda, "ay hindi kailanman nakasulat sa kontrata. Pero hindi ibig sabihin na wala kang laban." Kinagabihan pinatawag ni Malik si Dingding sa kanyang study. Tahimik ito, ngunit ramdam ang tensyon sa loob ng silid. May mga papel sa mesa. May mga dokumentong ipinasusuri. Lahat may kinalaman sa bata. Ngunit higit pa roon, may isa pang bagay na mas mabigat. "Dingding,
Ani Malik habang pinagmamasdan siya. I know this is sudden. I know your life was simple before I dragged you into this world. Napatingin si Dingding. Tahimik lang. But I need to tell you something. Tumigil siya saglit. Tumingin sa mata ng dalaga. I love you. Hindi agad nakasagot si Dingding. Parang bumagal ang mundo sa kanyang pandinig. You don't have to say it back. Patuloy pa ni Malik. But I want you to know, I have seen your soul, and it is the most beautiful thing I have ever encountered. You are not only the mother of Amira. You brought her back to life. You are her home. Napaiyak si Dingding. Hindi na napigilan ang luha. Tumulo ito sa kanyang pisngi. Isa-isa, tahimik, puno ng damdamin. Ngunit sa labas ng silid, si Elena ay nakatayo, nakikinig. At ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Umalis siya, pero hindi siya handang mawala ang lahat. Sa susunod na araw dumating ang legal team niya. Nagpasa sila ng dokumento. Konesyon nila ang custody ng bata. Ipinipilit nila na si Elena pa rin ang legal na ina dahil siya ang nag-file ng birth certificate at siya ang asawa sa kasal noong ipinanganak si Amira. Si Dingding, sa mata ng batas, ay isang anino lamang. Sa grand driveway nakapark ang itim na luxury SUV. Ang prinsipe ay nakaupo sa likod, pinagmamasdan ng bituin. Wala ng kamera, wala ng tao. Katahimikan ng tanging kasama. Bigla siyang naniwala sa inuto ng dilim. Naghayag ang mundo. May sumirit na palaso sa isip niya. Isang pamilyar na pang-amoy. Gas. Hindi niya alam kung gaanong karami. Ngunit ang sinubukang pumangon, naramdaman niyang parang may bumibigat sa dibdib niya. Gumagapang ang dilim sa kanyang pandama. May kahiwagaan. At matapos ang ilang iglap, wala na siyang kamalayan. Nagising sa sariling silid si Prince Malik na wala sa kondisyon. Wala siyang madama, kundi sakit. Ngunit higit sa lahat, may unti-unting pagsisidhi ng ulo. Dumilim sa eksena, ngunit na siya ay magkamalay, may nagtanong sa kanya. Your Highness, ilang lalaki at babayang pumalibot, mga mediko, mga tauhan. Hindi niya alam kung anong nangyayari, ngunit may tinig siyang naririnig. His Highness is not ready to receive visitors. Tila utos ng isang matigas na staff, pero may narinig siyang tinig na may tinik. It is for his own good that I make certain changes. Inilipat siya sa VIP pavilion. Walang doktor na Pinay, puro foreign staff. Ang inutusan daw doon ay isang legal separation procedure, ngunit hindi niya maunawaan. Ang pinakamalala nang marinig niya si Elena na nakikipag-usap kay Harun. I want Dingding gone. Dinig na sabi nito, permanently. May kaba siya, pero wala siyang lakas para kumilos. Sa loob ng kwarto ni Elena nakatingin ito sa larawan nilang mag-asawa at kay Amira. Pilit niyang pinangiti ang sarili, ngunit halata ang galit sa damdamin niya. Wala na siyang karapatan sa palasyo. Wala siyang karapatan sa anak ko. Kumuha siya ng telepono, tinawagan ng isang contact sa Intelligence Division ng Royal Household. Yes, I want her identity sealed. Delete all media files. Move her offshore immediately. Once done, inform me. Matapos ang ilang araw, nakabalik na si Malik sa sarili. Ang hallways ng palasyo ay tahimik na ngayon. Ang aura niya ay iba na. Ang kanyang itsura ay may tanda ng sakit at pagkawala ng ilang araw. Pinilit niyang maglakad patungo sa Queen Chamber. Si Elena ay nandoon, nakatitig sa kanya. I see you survived. Mahinang ani nito. Where's Amira? Sagot ni Malik. Hindi tumugon si Elena. Ngunit may ngiting tila may itinatagong lihim. You lost someone, Malik. Mainit ang hangin sa gitna ng disyerto. Tahimik ang paligid ng villa na naging kulungan ni Dingding sa loob ng ilang linggo. Sa loob ng isang kwarto siya ay nakaupo sa gilid ng kama.
Pagod, gutom at halos wala ng pag-asa. Hindi niya alam kung anong araw na o kung kailan siya makakabalik sa normal niyang buhay. Kung meron na siyang inaasam ngayon, iyon ay yung makapiling si Amira kahit saglit, kahit isang yakap lang. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok, matangkad, nakaitim, at may suot na shades. Tahimik itong lumapit. Wala itong dala kundi isang itim na bag. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakabibingi. "Are you Miss Navarro?" Malamig ang tanong ng lalaki. "Opo." Mahinang tugon naman ni Dingding. "Bakit po?" Hindi sumagot ang lalaki. Binuksan nito ang bag at sa loob ay may silencer gun. Napaatras si Dingding sa kinauupuan niya. Nanlamig ang katawan niya. Hindi na siya makahinga sa takot. "Please," pakiusap niya na nanginginig. "May anak po ako. Huwag niyo po akong saktan." Ngunit sa halip na magpakita ng awa, lalo lamang lumapit ang lalaki. Inangat na nito ang barel at itinutok sa kanya. "Orders are orders," mahinang sabi nito. Tumulo ang luha ni Dingding, pumikit siya. Ngunit bago pa man tumunog ang anumang putok, isang boses ang gumambala. "Put that down!" Malalim, mabigat at puno ng galit. Boses ng isang lalaking hindi sanay pinangungunahan. Isang tinig na hindi inaasahang muling maririnig ni Dingding. Napamulat siya. Sa pintuan nagsilid nakatayo si Prince Malik. Nakasuot ito ng itim na balabal. May sugat pa sa gilid ng noo. Ngunit may mga mata na naglalagablab sa galit. "She is under my protection," madiin nitong sabi. "Anyone who touches her dies." Nataranta ang lalaki may baril. Agad itong binitiwan ng sandata at lumuhod. "Your Highness, I was just following." "Whose orders?" Tanong ni Malik palapit. "Whose orders?" Hindi sumagot ang lalaki. Ngunit may lumabas sa pangalan sa kanyang bibig. Paimpit, puno ng takot. "Princess Elena." 2 oras matapos ang pagsakip kay Dingding, umalingaw-ngaw sa buong palasyo ang balita. Ang prinsipe na matagal na sinasabing nasa ilalim pa rin ng gamutan ay bumalik na. Buhay, malakas, at galit. Walang sinayang na oras si Malik. Sa gitna ng Royal Hall, sa harap ng council at ng ilang miyembro ng media na dumalo para sa regular na press briefing, formal niyang ipinahayag ang katotohanan. "Today, Ania, I bring light to the darkness that has long hidden within these walls. The woman who carried and gave birth to my daughter has been silenced, imprisoned, and targeted. And the one behind is my former wife." Gulat ang lahat. Nagbulungan ang mga opisyal. Nagsimulang gumalaw ang mga kamera. Inilabas ang pangalan ni Dingding at ang buong kwento ay unti-unting inilantad sa publiko. Dumating ang mga otoridad at formal na inaresto si Elena sa loob mismo ng Royal Estate. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw habang kinakaladkad. "She's lying!" sigaw ni Elena. "She seduced him! She manipulated all of you!" Ngunit wala na itong bisa. Kasama ng mga ebidensyang hawak ng prinsipe, pati ang mga mensahe sa telepono, bank transfers at testimonya ng ilang staff, tuluyang bumagsak ang posisyon ni Elena. Sa mga sumunod na araw, naging laman ng bawat pahayagan at balita ang kwento ni Dingding at Prince Malik. Isang kwento ng panilinlang, pagmamahal at pagkakamit ng katarungan. Ang courtroom ay puno ng mga taong nakasaksi sa kasaysayan ng kaharian. Naroon ang ilang miyembro ng royal family, mga kinatawan ng batas at mga abogado. Nakatayo roon si Dingding sa witness stand habang binabasa ng hukom ang mga dokumento ng surrogacy, ang DNA test result at ang mga detalyeng napatunayang si Dingding ang tunay na ina ni Amira. "Miss Lordy Navarro," tanong ng hukom, "do you confirm that you never signed any contract waiving your rights to your child after birth?" "Yes, Your Honor," mahinahong tugon ni Dingding. "I was told I had no rights to begin with.
But I was never shown anything. I never signed anything. Tahimik ang courtroom. Tila lahat ay huminto sa paghinga. Nagpatuloy ang abogado ng kampo ni Elena, ngunit hindi na nila napigilan ang pag-usad ng batas. Ilang linggo ang lumipas sa huling desisyon ng korte. Inalis ang legal claim ni Elena bilang ina. Ibinigay ang buong kustodiya kay Prince Malik at kay Dingding. Kinilala rin ng Royal Court si Dingding bilang opisyal na kasapi ng Royal Family. Sa press conference, isinama ni Malik si Dingding at si Amira. Suot ni Dingding ang isang eleganteng traditional dress na may simpleng borda. Sa kanyang tabi ay si Amira na mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. She's no longer just a surrogate, sabi ng prinsipe sa harap ng kamera. She is the woman I love, the mother of my child, and the woman I am proud to stand beside as my partner and equal. Nagpalakpakan ng lahat. Sa likod ng entablado, si Ate Minda ay tahimik na umiiyak habang pinagmamasdan ang kaganapan. Ilang araw matapos ang paglalantala ng desisyon ng korte, naganap ang isang private dinner sa loob ng palasyo. Dumalo ang ilang miyembro ng royal family, kabilang ang matandang reyna, ang ina ni Malik. Tahimik na naglakad si Dingding papunta sa gitna ng mesa kung saan naghihintay ang reyna. I have heard your story, ani ng reyna, and I have watched your heart in the eyes of my granddaughter. Saglit siyang tumigil. Tumingin sa mga mata ni Dingding. You have suffered, and yet you remained kind. That is more royal than any title I can bestow. Welcome to our family. Hindi na napigilan ni Dingding ang mapaluha. Yumuko siya at buong pusong nagpasalamat. At sa unang pagkakataon kahit wala sa sariling bayan, sa isang banyagang bansa, si Dingding ay nakaramdam ng isang bagay na matagal niyang inaasam. Dumating na sa wakas ang araw na pinakahihintay ng lahat. Sa hudyat ng musika, nagsimulang maglakad si Dingding sa gitna ng aisle. Nakatingin sa kanya ang ilang piling bisita. Ilan sa kanila ay royal family. Ilan ay staff na naging saksi sa kanyang pagdating, pagdadapa, at ngayon ay pagbangon. Sa kanyang tabi ay si Boyet. Hawak ang kanyang kamay. Habang si Aling Nena naman ay nasa likod, pinipigilang maiyak. Sa dulo ng aisle nakatayo si Malik, nakatitig lamang sa kanya. Hindi siya kumurap. Parang bawat takbang ni Dingding ay isang pangakong sinasalo niya. Pagdating sa harap, inabot ni Malik ang kamay ni Dingding. Hindi niya ito binigkas, ngunit ramdam sa kilos ng kanyang palad ang pag-iingat, ang pangangalaga at ang pagsuko. Sa gitna ng seremonya, tahimik na pinanood ni Amira ang kanyang mga magulang. Nakaupo siya sa tabi ni Ate Minda. Hawak-hawak ang kanyang maliit na bouquet at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Parang alam niya na ito na ang araw na matagal niya nang hinihintay. You are my family, sambit ni Malik habang nakatingin kay Dingding. Not because of blood alone, but because you stayed when others walked away. I never wanted a crown, sagot ni Dingding habang nanginginig ang tinig. I only wanted a home, but I found both when I found you. Walang ingranding kasunduan, walang pangakong paulit-ulit, ngunit sa pagitan ng mga mata nila ay ang katiyakan ng pananatili. Pagkatapos ng kanilang sagot sa seremonya, lumapit si Amira at iniabot ang mga singsing. Hindi ito kinailangang sabihin ng sino man. Itinaas si Malik ang kamay ni Dingding, isinuot ang singsing sa kanyang daliri, at tinalikan nito sa likod ng palad, isang pagkilalang mas mataas pa sa anumang pamagat. Matapos ang kasal, lumabas silang tatlo sa courtyard. Ang langit ay naging kulay ginto. Kumalat ang sinag ng araw sa paligid nila. Si Amira ay nasa gitna ng kanyang mga magulang. Nagtatakbo siya sa damuhan. Tinatawanan ng mga paru-parong pinalipad sa seremonya. Mami Ding! Tawag niya habang hawak ang isang bulaklak. This is for you! Lumuhod naman si Dingding sa harap niya at niyakap siya. Sa likod nila, si Prince Malik ay nakangiting pinagmamasdan ng dalawa. Dumating ang reyna, ang ina ni Malik, at niyakap silang lahat. You are no longer just my son. You are a father and a husband.
May your home be your greatest kingdom. Sa huling bahagi ng araw, habang ang lahat ay masaya sa isang simpleng salo-salo, si Dingding ay tahimik na naglalakad sa gilid ng palasyo. Doon siya sinundan ni Malik. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. You look like you still cannot believe this is happening, sabi pa ni Malik. It feels like a dream. Lumapit si Malik at hinawakan ang kanyang kamay. From this day on, you are not just someone I hired. You are the woman who gave me a second life. You are the reason of my daughter's smiles. You are my home. Hinawakan rin ni Dingding ang kanyang dibdib, kung saan matatag ang tibok ng kanyang puso. Ngumiti siya at saka tumingin sa langit. Sa wakas, nakauwi na sila sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.